apan dili na to gidawat. Karon ano si ang atong amigo o atong higala igsoon sa pagto then kanunay ninyong mabatian sa radyo sa DXDR ang iyang mga programa aduna pa rin si daghan yun ka mga programa unta sa diha nga tunaging mga bulan ana si Brad Silbert Doriano sa iyang mensahe sa Catholic Faith. Maayong hapon ko ba? Okay, hapon ko rin. Wako may alasay. Maayong hapon sa tanan. Dinhing sa Peaceport, no? Sa atong gagbayan sa Dipolo. Sa gihapon, magpasalamat sa atong barangay kapitan diri sa Mawang David, di naghatag sa namo o permit nga makahimo mi o Bible exposition batang Biyernes diri sa Peaceport. O daghang kayong salamat. O kaganina ang gipaambit sa atong kauban si Brad Nicolay Lucenios mao ang pag-ila sa matuod nga simbahan pinaagi sa iyang mga timaan. Kini po akong ipaambit karon mao ni ang padayon nga hatong giniskutan sa niagi pa kining isyu mahitungod sa mga iconography o mga images o mga larawan sa tinuhuan nga Katoliko. Kaya kini nga isyu, mauni ang pinaka numero 1 nga isyu. May labot na tinuhuan ngano nga daghang mga igsuon natong mga Katoliko ang namiya o napunta na sa laing mga relihiyon. O mga gani nga tuwa na sila dito. O nahimong nagmasakiton ang simbahan nga gitupod ni Kristo. Ngayon tag nagmasakiton tungod kay nagbahin-bahin man. Di ba? Kining nagbahin-bahin sa Kristyanismo, dili gini kabubuton nga gusto sa atong Ginoo sa Kristo, atong ginang inumduman. Nga naman, kaysa iyang pagtukod na iyang simbahan kung iglesia, wala gid siya maingon. Wala gid siya maingon nato ni Pedro na Pedro sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang atong simbahan o iglesia. Atong, singular, dili daghan. Wala mo yun ang atong Ginoo nga magtukod ko og mga iglesia o relihiyon nga lain-lain, nga magsinumpakiay. Wa gyud, mag-ingon ang Ginoo wala. Ang gingon sa atong Ginoong Jesucristo ato ni Pedro mahitungod sa iyang pagtukod sa iyang simbahan kung iglesia. Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong singular, akong iglesia o simbahan. Kaya nga nung nadaghan mo ni ron. Nga nung nadaghan mo ni, tagnar po noon, ano sa Biblia? Nga, mabahin-bahin, dili tungod kay gusto ang Ginoo nga mabahin-bahin ta. Nabahin-bahin ta tungod kay kitagong mga tao na inlain magkaon pagsabot. Misalig man ta kanang gitawag nato private interpretation. Kinaugalingon nga pagsabot na unta gibawal man ta sa Biblia. Nasa Proverbio 3:5 na ayaw kamo pagsalig sa inyong kinaugalingon nga pagsabot kung private interpretation. Sa 2 Pedro 1:20 mao gyapon kanang mga propesiya dili na sabton sa private o kinaugalingon.
sabton sa kinaugalingon nga pagsabot tungod kay wala magboy revelasyon nga napatik diri sa Biblia nga dili pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Pwede po sabot kung sa mga nasulat diri sa Biblia lamdag ni sa Espiritu Santo. Unya kining Espiritu Santo gibuo o gipadala ni sa Dios sa iyang simbahan niadtong adlaw sa Pentecostes. Ano atong gituuan ba nga birthday sa atong simbahan? Tuig-tuig kanang Pentecostes, Pentecost Sunday. Mao na. Buot ipasabot ang maka-interpret aning Biblia sa husto nga wala dili gid mapaltos ang simbahan nga tinuod yun nga gitukod ni Kristo. Niadtong unang siglo mga 33 AD. So importante niini ang tuon po ng history. Kaya kung malingon ka na kanus aman natukod ni Kristo ang iglesia, history na muna. Kaya kung mabasa ka diri sa Biblia, dili na rin mabasa, litra po litra, unsang tuwiga, unsang pitsaha, natukod ni Kristo. Naana sa ubang mga referensya. Gibana-bana na, mga unsang tuwiga to, unsang panahon na to, unang siglo ko na to. Pero, di na ito mabasa, sunod sa Biblia, na unang siglo, di po na ito mabasa sa Biblia na 33 AD, pero, base sa mga scholar, pagbana-bana nila, mutunong yun na. Unang siglo, sa mga unang siglo. Ika, no? Year 1, sa Year of the Lord. Year 1, yan po sa ika 100 years, o 100 years. Unang siglo. Kaya, pagbana-bana, natunong yun, kung dili 33 kay buhaman ni ka-referensya mo. Kaya naamay mga historian nga, nahi po sila, kung imong pangutanon, ganus na sila masugod o gihap. Tama ba na yung 3 o 4 BC? Yan naman, masugod yung year 1. So muna nga, mga historian, dili magtaklo, pero bisag asa na, basta nakaragin. 30 o 33 AD, unang siglo. Muna nga kung kuanda, mapasakot sa relihiyon na dili nato susihon, ang ingon din ta kay nagtudlo sa Biblia tuodin ta, di nato subayon kung si Kristo ay katukod na, mao na nga mahiagom kita niya ng private interpretation. Nga bawal nga pa sa Biblia. Now, ato sang i-qualify unsa ng private interpretation nga gidili o bawal sa Biblia o kanang mo'y gibarugan nato sa tinuruan katoliko kanang gitawag og authoritative interpretation. Authoritative. Kining authoritative interpretation mao ni ang gitudlo diri sa Biblia. Kining authoritative interpretation dili kita mabahin-bahin ani. Dili gid budaghan nato relihiyon ko masunod nato ni authoritative interpretation. Pero kung gamito na doon ang pagsabot sa Biblia na private, kinaugalingong pagsabot, mabahin kita, o bunin na hitabo na doon na daghan ng relihiyon kay sabton man sa kinaugalingon. Igo naman ka mo, alit ang Biblia, o nabay mo hatag na to, then sabton na to, kinaugalingon, then lahi itong pagsabot mo, lahi is katoliko, tukod naman putag ato. Then, naapula iwawasa sa Biblia, then nangyayang pagsabot, malahi ito. Malahi man sa mga pundok na existing, magunahula na po siya na, matukuron man siguro kung laing pundok anis Ginoo. Muni karon, muni na daghan ni atong relihiyon, agi aning gitawag ng private interpretation o kinaugalingon na pagsabot. Sa Biblia, kung atong tunan pag-ayo, dili na siya private, di na kinaugalingon. Unsa man, sa Biblia, kung atong sabton, matawag ni siya og authoritative interpretation. Authority. Kanang gahom o katungod nga gikan sa Dios, gikan ni Kristo nga gihatag sa mga tao nga
iyang gi-authorize. Kaya dili man gud tanang gi-authorize sa Ginoo. Timan igon, pag sugod ni Kristo sa iyang simbahan o iglesia, wala di niya piliatan ng tao na himuon niyang giordinahan niya. O gihimo niyang mga ministro o gihimo niyang apostol. Kimani, busi niya to. Dili niya to tanan. So, sa pagsugod ni Kristo sa iyang simbahan o iglesia, doon na siya ipamili nga mga lideres, na pwede po nato hinganlan og mga justices atong itandi sa Supreme Court ba kay kung ato ko ayuhon dito ng Biblia ang kanang pagtukod ni Kristo sa iglesia ang unang iyang gitigom ani mga lideres mga apostoles dahil kung atong una-una unsa ning gagway sa mga apostoles kining ilang grupo mura-mura gini kanang Supreme Court nato sa Pilipinas. Inuman, kay unsa man ang Supreme Court? Di ba ang Supreme Court itibuok ng mga justices? Unya, na ay pinaka-chief. Kanang gitawag na itong Chief Justice. Muna, no? Muna ang Supreme Court. Mga justices, dahil na ay usa nga pinaka-lumaw. Kanang gitawag ng Chief. Unya, kung ayaw mo na tugtuon ng Biblia, ingunan naman ang grupo sa mga apostoles. Tanang mga apostoles, puros na chief, chief, puros na mga labaw kay mga apostol doon. Isugo ni Kristo, pero na ay pinakalabaw nila. Kinsa man, si Pedro. Wala pagtunod ang Katoliko. Kaya makaingon ganita na murag yun ang Supreme Court ng grupo sa mga apostoles kung tunan nato ang Biblia na naman. Kaya ang Supreme Court na ay mga justices o na ay pinakalabaw na ang Chief Justice. Ang mga apostolis po, mga labaw man to kay isugo ko ni Kristo, mga opisyalis sa iyang simbahan, pero na ay pinakalabaw si Pedro, ang tinugyanan sa mga yawi sa kingharian sa langit. So siya may pinaka-chief apostle. So una makaingon ta, kinsa may nangupya ni, kinsa may niawat. Dili po ta kaingon nga ang simbahan ni Kristo, ang iglesia ng gitupo ni Kristo, may nangupya sa gobyerno. Ano man? Kaya kini atong gobyerno sa tao, awahin mo ni, kung ikumpara natin sa simbahan ng gitupo ni Kristo. Diba? Ganing Pilipinas, awahin naman ni. Nahimugso. Whereas ang simbahan ng gitupo ni Kristo, niadto pa unang siglo, anyo 33 AD. Muna nga dito kaingon nga ang simbahan kung iglesia ng gitupo ni Kristo, mao ang nangupya sa gobyerno. Makaingon pa rin ito na ang gobyerno mo nangupya sa simbahan gitupo ni Kristo. Naruhan na itana. Kaya una mo ang simbahan. So na nga, ang authorized matudlo aning kasulatan kung Biblia, una mga apostol. Hindi kay bisang kinsa. Unya, tanawon din nato sa balaod sa succession. Kaya kanagong mag-authorize ta o mga tao, proseso mo na, dili mo na kay mayon tayo mayon ko nabasa sa Biblia. O kung siya ako nasabtan, authorize na ito. Dili mo, kaya bisan ka ng Supreme Court na ito, proseso na. Dili na kay basta-basta, mahimo na yung justice. Dili ko na basta-basta na mahimo na yung Chief Justice. Na may proseso na tumanon. Sa Biblia, inunana po. Sa 12 ka-apostol, klaro gyud nga si Pedro may gipili ni Kristo ano man kay siya may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Mateo 16, 18 o 19. Unsa man ang gipangulong ni Kristo niya ngadto ni Pedro. Giingan niya si Pedro, Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia o simbahan o akong katawhan. Kining maong simbahan na ligon kay bisan gani ang ganahan sa impyerno dili makabuntog na ini. Ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta idili na ko sa langit, ang imong itugot itugot. Naklaro ana sa 12 ka apostol si Pedro mo yang giingna ana. Mao na sa 12 ka apostol si Pedro mo ay chief justice. Mayroon tang justice kay authority man. Muna nga, unsa man punduka nga nanudlo ana ron sa atong panahon. Nga sa 12 ka apostol, si Pedro mao ang chief. Wala, katoliko lang. Kay ang ubang mga relihiyon
Eh kung ila po ng dawato na, magkatulik ko po sila. Diba? Pero mayon sila nga, unsa may gibasihan sa Biblia, nganong tawag ng Santo Papa, ganang katungdanan ni Pedro. Panig gapong pangutana nga, abot nga nung wala ni susiha, wala ni itudlo sa amang mga pundo. Kaya ko, amin sila nga, awang man kabalo, dapat magkabalo sila ni. Kaya, klaro man is Biblia. Okay, no? Kaya, paminawan ninyo, nganong nga kanang katungdanan ni Pedro Santo Papa. Una, dili ta kabasa sa Biblia litra por litra nga gitawag si Pedro og Santo Papa. Kanang explicit ba? Pero kung mangutana tag ng mga abogado, duha mong guni ka klase ning mudawat tag kamaturan. Diba, bisan ka mo, kung nakatuhan mo kanang galing political science, magkamaluta unsa nang explicit o implicit. Unsa man nang explicit, litra por litra nga mabasa gyud. Pero dili tanan litra por litra. Dahil kanang gitawag nato og implied. Mura mag-question. Mura kihinay, no? Okay. Ola, ang ikaduha, kanang gitawag og implied. Kanang igo lang gipasabot. No, gipasabot. So, mutuo ta tungod kay gipasabot sa Biblia. Dili kay mabasa gyud ng Santo Papa si Pedro. Di ba? Okay. Now, asa man masabot sa Biblia nga Santo Papa si Pedro? Okay. Kung mo basa tag Biblia, si Pedro klaro man nga gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, no? Mateo 16:19. O Mateo 16:19. Karon, kung ayuhon na tugtuon ng Biblia, unsa man ang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit? Well, kung ayuhon na tugtuon ng Biblia, mudagan ta dito sa basahon ni Isaias. Kailangan na ito mabasa sa basahon ni Isaias nga kanang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian, tawgo na og amahan. Dato pa, Papa sa kinat sila. Papa sa kinat sila. Mabasa na sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 20 hangtod 23. Ang istoryaan ng Isaias, naghisgot na atong gingharian ni David sa una. So, daan kasabutan. Kaya katong gingharian ni David, gingharian, kung ngayon kita gingharian, na ay hari. Dayon, kanang hari, napo na siya prime minister. Kanang iyang right hand. Kunya, ang simbolo na nga himuon kang right hand o prime minister, tugyanan ka o ki, Yahweh. Yahweh sa balan ni David. Hingalan kuno ka o Pangulo. Dahil sa King James Version, klaro na Father. Dato pa, Papa sa kinat sila. Mauna nga, ang tinugyanan sa Yahweh, kanang katungdalana, no? Kung tugyanan ka sa Yahweh, tawgon ka og amahan o Papa sa kanang kinat sila. Dayon, kanang katungdanan, dili man na katungdanan nga gikan o giipinto sa Yawa. Katungdanan man na nga iya sa Dios na iyang ipadumala og tao, mo na nga hinganlan og Santo o balaan, mo na Santo Papa o Holy Father. Kunya na po'y tekstos Biblia na sa Pinalayag Kapitulo 3, versikulo 7, nga kanang gahupot sa Yahweh, tawgo na og Santo o balaan. Di modo sa syllogism, no, sa logic ba, no? Mahimo ta og kanang logic, no? Muhatag ta og konklusyon, pero pasiuna na to og pamatuhod, kanang gitawag sa mga abogado og premise. Okay, unang premise, si Pedro tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Mateo 16:19. Unang premise, si Pedro tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Ikaduhang premise, ang tinugyanan sa yawi sa gingharian sa langit, tawgon og amahan o Papa sa kinat sila. Mabasa sa Isaias Kapitulo 22, 20 hangtod 23. Ikatulong nga premise, ang tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, tawgon og Santo o balaan. Conclusion, kana na tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, ilhon, usabton nga Santo Papa o Holy Father. Dayon na ay objection ani sa mga dili Katoliko. Mayon sila nga, Holy Father, Santo Papa, katungdanan na ni Pedro.
dili ba na blasphemia? Nga naman, kay kanang Holy Father o Santo Papa, titulo man na sa Diyos. Tanawa, Holy Father, Santo Papa, di ba? Usa na may Holy Father ang Diyos. Yan anong itawag mo na ni Pedro? Anong itawag mo na Santo Papa? Di ba? Kita mga Katoliko, kung watay to, di ta katubag anak. Klaro lang. Kita mga Katoliko, kung di ta magtuon, di kita kahibulong tubag anak. Oh, nga naman tuon na. Nga ang katungdanan ni Pedro, tagon mag-Holy Father nga, titulo mo na sa Diyos. Huwag pa'y pasabot ka, Santo Papa, Diyos na po, Drisyo ka. Oh, na? O na, kita mga Katoliko, magtuon kita para kahibulutan sa akong pagtubag anak. Oh, ingnan nila, simple na kayo ang tubag sa Katoliko anak. Ang Diyos, dili siya masuko. Gani mo na iyang gusto. Nga, kanagaling tao na iyang pilion nga modumala o mahimong pangulo, dili masuko ang Diyos na iyang titulo gamiton. Klaro lang yun sa pagkahistorya, parehas ko daning kining sa pamilya. Sa pamilya, mayon na ay ginikanan. Mao na ang amahan o ginahan. Dayon mga anak. Kung ato ng kanahon diha, dili na parehas og ranggo. Ang pinakalabaw og ranggo niya sa pamilya ang amahan. Sunod ang inahan. Then sunod dayon ang mga anak. So, mas labaw ang amahan. Di man ibiya ka ng amahan, titulo na sa Diyos. Wala na kabantay anak. Oh. Ngayon naman nga diya sa pamilya ka ng leader, tawag mo mag-amahan, nga titulo man as Diyos. Oh. Tawag mo na og amahan kay dili masuko ang Diyos, dili supak ang Diyos na kanang iyang titulo gamiton sa tao nga iyang himuong labaw diya sa pamilya na mao ang tatay. Unya kay kinigong may hiskot at grupo o organisasyon, doon naman kinang itawag na ito, atong i-qualify ni sa tulo, no? Kanang small unit organization or sa man, family. Yeah, small unit organization, kamay nga organisasyon. Kanang pamilya, naanay leader, mao nang amahan. Ang segunda na, inahan, dayon mga anak. Unya, kung magtuon ka sa Biblia, kung maghiskot ang organisasyon, naay kanang gitawag o kanang political organisasyon. O na kanang gitawag og mga gobyernos tao. Unya, ang Diyos po, nagtukod po ng organisasyon diri sa yuta. No, sa una ko, dagan tas panahon ni Moses, katong organisasyon, katong grupo ni Moses, katong Jewish religion. Oh. Unya na po na yung mga labaw. Now, sa simbahan nga gitukod ni Kristo inana gyapon, nagtukod siya og organization, mao ng simbahan o iglesia. Dayon si Pedro mo iyang himong unang chief o chief justice. Mao na nga si Pedro mo pinaka father sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na nga kung tinuod ang mga sakop sa simbahan ato utang tahuron ng katungdanan sa Santo Papa. Mao na kay ang atong leader niya sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mao man ang Santo Papa. Kay mao na ang katungdanan ni Pedro, ang pagkatinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Okay. Karon, maigsoon, atong hisgutan na po ang mahitungod kining isyo, mahitungod sa larawan. Okay. Ako maning gihisgutan sa miaging Biyernes, kundi akong dugangan karon. Ngano man, kay kining isyo mahitungod sa larawan, ang pagtulon ang Katoliko ani grounded by the Scripture, biblical. Pero nganong doon ay mga relihiyon doon nga, kanang atong pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa larawan, himuon nilang sayop. Murag ilang ipalutaw nga sila mo'y husto, nga ang Katoliko mo'y nasayop. Murag nabali ba? Nga ang authority nga klaro kaayo historically na as Katoliko, kaya ang Katoliko na no'y nasayop. Mahimo siguro, personally, ang atong mga obispo, kay tao rawan makasala. Then personally, masayo po silang manudlo sa ilang kaugalingon. Pero officially, dili sila masayo. Kaya na may Espiritu Santo nga gagiya. Ngayon ka na mga official teaching ba sa simbahan? Oh. Yeah, kanang pagtulunan sa simbahan, may tungod sa larawan,
official man na, hiniusa man na, guided by the Holy Spirit man na, mo na dili mahitabo nga masayop ang simbahan Katoliko na. Okay. Sa Biblia, mga igsoon, ngano nga ang Katoliko na yung mga larawan, kay naarapos Biblia mismo, mabasa na to nga ang Diyos kapahimog larawan. Example, Exodo Kapitulo 25. Tunling 17 nga to sa 22. Si Moses, ang usa sa gihimong dako-dako sa Diyos, no, sa daan kasabutan, si Moses. Oh. Unsa may giingon sa Dios ngadto niya? Exodo 25:17 ngadto sa 22. Gisugo sa Dios si Moses sa pagpahimo og ribulto o estatwa sa duha ka kirubin. Unsa man ang kirubin? Anghel. So na, kung tinuod nga gidili ng paghimo og estatwa o ribulto, ngano man nga si Moses gisugo man sa Dios sa paghimo og ribulto o estatwa sa duha ka kirubin o anghel kung gidili man ang larawan. Muna itong una-unahon. Di ba? Lain pa. Sa Números Kapitulo 21, versikulo 409. No, Números 21:409. Si Moses gyapon gisugo sa Dios sa pagpahimo og larawan sa bitin. Ay ibutang diya sa tukod. Na, mauna nga, kung ginili ang paghimog larawan, gano'n man nga ang Diyos, gasugo ni Moses sa paghimog larawan sa bitin. Gani, nagtuo ko nga, kanang sign galing sa mga doktor, nga na ay murag tukon, na ay murag bitin niya, sa snake pala. Di ba? Murag, diha na nila gikuha. Kana sa Biblia, biblikal na, kanang sign sa mga doktor. Nga na galing, murag tukon, dahil na ay halas, sana, bitin ba na? Na, nagtuo ko nga, kanang simbolo sa mga doktor, ikuha na nila sa Biblia. Ngayon man, kay mauna ang mabasa sa Biblia, nga isugo ni sa Diyos si Moses sa paghimog ribulto, estatwa sa bitin, nga ibutang puno sa tukod. Yun na. Ngayon man nga, ang mga doktor, mo man na ilang gihimong simbolo. Kadtong bitin nga gipahimo sa Dios ni Moses. Ngayon man kaya ang istorya gud atong bitin nahimo magutong tambal. Ug mo na mga doktor mananambal. Ngayon man kay ang istorya gud anang Números 21:4-9 ang Dios niya nasuko sa mga Israelitas. Ngayon man kay taliwala sa mga milagro nga gipakita sa Dios, sige lang gyapon pagulbol ang mga Israelita. Nagpakita nga kulang gihapon ang ilang pagtuo, taliwala sa mga milagro nga gipakita sa Dios kanila. Katulad ng Exodus na hinumdumo sa 10 Commandments. Pagkadaghang milagro gipakita ang Dios, pero ang mga Israelitas sige lang gihapon pagulbol. Sige lang gihapon pagulbol, nagpakita sa ilang kulang gyud sa ilang pagtuo. Mao na gihapon ni sa atong panahon ron, ngano man taliwala sa pagkaadunay Dios, taliwala sa pagkagamhanan sa Dios, itang mga tao ron, nagpakita gihapon, kulang tag pagtuo ngano man, kini man ta musalig sa mga pagtulunan sa Dios. Musalig raman ta sa atong tawhanon nga mga pamaagi diya sa panrabaho. Buying, limbong, corruption, di ba? Muna, kita mga tao, huwag limbong, atong timbangan, dili, insang tuon, ora gihapon, kung ang mga Israelita sa una, nagpakita sa ilang pagkakulang sa pagtuo, maupunta karon kitang mga galing, Kristohanon man ta, di ba? Kaya nabunyagan man ta. Pero mga limbunganon gihapon ta. Kanang atong pagkalimbungan, nagpakita na nga kulang tag pagtuo sa Ginoo. Moto ang nahitabo pod sa mga Israelita sa una. Taliwala sa milagrong gipakita sa Ginoo nila, daghan kays nga tanan. Kita man mo anang kuan kanang 10 Commandments ka salida, di ba? Tuig-tuig sige nang ipasalida. Ngayon wala. Kay gusto sa Ginoo nga pahinumduman ta kanunay mga tao nga naa siya nga niadto iyang ipakita ang iyang mga milagro gisaksihan sa mga Israelitas, pero ang mga Israelitas nagmagahi gapon sa ilang ulo, nagpakita gapon nga kulang ilang pagtuo. Mauna nga nasuko ang Dios, gipadalan sila katalagman, ang maong katalagman ipamaak sila mga bitin, ipamaak sila dayon unsa may hitabo
nag-uol sila. Unya, unsa may ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Ilang giingnan si Moses, pag-ampo sa Dios. Hangiwa siya. Oh, nga iyang wat uning mga bitin o pagpamaak namo kay kung dili mo undang ni mga bitin o pagpamaak namo, mahurot mig kamatay. Imagine, sila mo'y nakasala, pero nganong si Moses mo ilang gihimong abogado. Imagine na ha? Sila'y nakasala, dapat sila mo'y manubag sa ilang sala. Sila mo'y muhangyo sa Ginoo. Sila mo'y mag-ampo sa Ginoo. Pero nganong nagpalaban sila ni Moses. Ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Mao ko ni usa ka dakong doktrina sa Biblia nga pagtulunan sa Katoliko nga wala itudlo sa ubang relihiyon nga naman kay supak man sila ng kanatulong mga santos magkapataliwala kay si Kristo ra tunay tigpataliwala na sa 1 Timoteo 2:5. Kaya giisip nila nga contradiction kuno ng ang mga santos motabang, no? Nga doon na ikatabang sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Pero sa Catholic theology, dili na siya contradiction. Kaya kita doon sa simbahan, iisip ta nga usa ka lawas ni Kristo. So kung unsay mahimo nga matabang sa mga santos, na usa na diha sa pagkabugtong mediatorship of Jesus Christ. So dili na siya contradiction. Wala masabi sa urang relihiyon. Nga, kung si Mama Mary kuno magkatabang, mahimo na kulong mudaghan ang tipataliwala, dili na tinuod. Kaya ang simbahan, one body of Christ, one mystical body of Christ. O na. So, kung ang mga santos makatabang na to, nausa na diha sa one mediatorship of Christ. O na dili na siya kontradiksyon. Kunya, prueba na sa daan pagkasabutan, ang mga Israelitas ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Kay si Moses mo ilang gihimong abogado. Boy, si Moses mo ilang natubang sa Dios. Nga unta, ang sala, dili man gibuhat ni Moses. Gihimo man sa mga Israelitas. Pero nganong siya may gihimong abogado sa mga Israelitas. Ingnan nila si Moses, Moses, pag-ampo sa Ginoo, pag-ampo sa Dios, atong iparaphrase to make it colorful. Pag-ampo niya, ikaw mo'y ampo, kay kami maulaw may kay makasasala may. Ikaw mo'y pangabugar. Ingna siya nga wan uning mga bitin. Kay kung dili mo undang ni mga bitin pagpamaak na mo, mahurot mig kamatay. Na karon, unsa may gihimo ni Moses? Kung si Moses protestante pa, kung si Moses born again pa, dili unta mo ingon ka si Moses, ayaw ko pinuhangin ninyo, kamoy nakasala. Ako mo himuon ninyo abogado. Ako mo inyong patabangon. Di ba? Pagtulunan sa mga dili katoliko nga dautan ko ng intercession of saints. Di ba? Kay si Kristo ra kuno hindi padaliwala. Di ba? Mo na ilang pagtulunan. Na kung si Moses supak anang pagpataliwala ug tao sama niya. Ingon og as Moses, naunsa mo diha nganong kamo mo'y nakasala. Kamo mo'y pangatubang sa Ginoo dili ako. Pero unsa may giingon ni Moses? Naluoy si Moses sa mga Israelitas. Nangabugar gyud si Moses, ni pataliwala gyud si Moses. Kaya man, gingna ni ang Dios. Isugin na niya ang Dios sa mulo sa mga Israelitas. Ug niya unsay gitubag sa Dios. Kay ningon man si Moses, Ginoo. Pangyo man sila nako nga imo ko nung wala na mga bitin. Undang na og pagpamahak. Kay kung magsigi ni sila og pagpamahak, mahurot may og kamatay. Unsa may kunay gisulti sa ni Moses ngadto sa Dios. Kay nagpatabang man ang mga Israelitas niya. Unya wagid mo malibad si Moses. Wagid mo malibad. Unya bitabang gyud si Moses muna nag-ampo siya sa Dios nga wag tangon ang mga bitin kay mo may gihangyo sa mga sakop mga Israelitas. Unya unsay tubag sa Dios? Ningon ba ang Dios, Moses, nganong ni pataliwala mo ka? Nga, sayong pa na mo pataliwala ka. Mo ba na tubag sa Diyos? Dili. Idungog ang pagpataliwala ni Moses sa mga Israelitas. Unsay giingon sa Diyos, Moses? Paghimo o larawan o estatwa sa usa ka bitin. Paghimo estatwa o ribulto sa usa ka bitin. Kinsa tong mututok aning bitin nga imong himuon, larawan sa bitin, imbis na paakan o halas o kasabot bitin,
Imbis mamatay, dili mabuhi ni noon. So, ang pagtulunan nga makita nato nga ang Dios dili supat nga ang usa ka balaang tao sama ni Moses mo pataliwala. Dili supat ang Dios ana. Mao po ni pagtulunan Katoliko. Nga dili kontradiksyon, dili supat sa Biblia nga ang mga santos mutabang mo pataliwala. Ganuman, kay kung supat pa ang Dios sa gihimong pagpataliwala ni Moses, iya utang giingnan si Moses. Uy Moses, ganong nitabang mo ta, ganong ipataliwala mo kaliha, nga ila man ang sala, sila mo yung mga tubang na to, pero wala mo ingon ang Diyos, ana. Gidawat sa Diyos ang pagpataliwala ni Moses. Giingnan niya si Moses, Moses, di ko kabalibad ninyo, kay muhutan mo ka. Okay, paghimog larawan sa bitin nga tubaga. Ibutang ni diha sa usap ka pugod. Kinsa tong mutanaw, mututok o mutanaw ba sa maong larawan sa bitin, imbis mamatay, ginapaakan doon, liman ka, paakan ng bitin. Mututok ra ko na sa larawan sa bitin. O niya, dili mamatay. Mauna nga, katong larawan sa bitin, nahimo tong antidote, nahimo tong biogesic, nahimo tong, kasi na, tambal. Yan naman, kay isang napaagag, halas o bitin, dili mo ko na mamatay, hindi mo tanaw itong larawan sa bitin. Mauna ang hinungdan siguro nga ang mga doktor, ang ilang gisimbolo, mauna kanagaling, naay mura, kana, tukon, naay halas, naga, libot. Mauna, diha na kuha sa mga doktor ilang simbolo. Yan naman, kay ganang doktor good, panatambal. Niya katupong larawan sa bitin, gagihimo ni Moses, nahimo mo gutong tambal. Sa mga Israelita sa una, katong napakan sila bitin nga, mututok lang sila atong larawan, di sila mamatay. Di ba? Mauna. So, mauna nga, kita ng mga Katoliko, wata masayot nga maghimo tag larawan. Kaya naman, kaya sa Biblia mismo, ang Diyos kapahimog larawan. Di ba? O yan, huwag mo tama sa iyo kung ang mga santos himuon na itong tigpataliwala. Kaya naman, kaya ang mga Israelitas mismo, ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Di ba? Okay, pero mayroon siguro mga, pero Belitas, naaman lagi po niya sa Biblia na ang Diyos ganili paghimog larawan, nasa Exodo 24 hangtod sa 5. Pag-iinay ta, kay ingunan nila, simple lang, ako lang himuong mubuon do taas kay na explanation. Ang Diyos, supak siya sa paghimog larawan kung dili mao ang atong tumong o sayop ang atong tumong. Pero dili supak ang Diyos kung maghimog ng larawan nga insakto ang atong tumong. Kay kini kong issue mahitungod sa larawan, parehas this issue sa kwarta. Kining kwarta, dili daotan gamiton kung gamiton sa insakto. Pero kung ang kwarta, maunay himo ang Diyos sa tao, suko na ang Diyos anak. Ngunit iba na to, kung kining isyo mahitungod sa larawan, parehas ni aning isyo mahitungod sa kwarta. Dili daotan ang kwarta kung gamiton sa insakto. Pero kung ang kwarta na mo himo ang Diyos, dili na mao. Ingon ana po ka ng larawan. Supak ang Diyos na maghimot ang larawan na himo na itong Diyos. Pero kung maghimot ang larawan, isip dayan-dayan, maghimot ang larawan, aron mapasidunggan ang mga tao na atong gihimo ang larawan, dili na dautan. Maghimot ang larawan sa mga santos, isip simbolo nila, dili na dautan. O mauna ang gibuhat na itong mga Katoliko. Nagbuhat ang larawan sa mga santos, dili aron himuong Diyos, kaya waagin pari nga. Mutudlo na ito, nga kanang larawan Diyos. Wag yun. Ang gitudlo sa Katoliko, mahitungod sa larawan, puros na gusto. Gani, grounded sa Scripture na, halas Biblia. Nga, kung maghimo tao, larawan, isip, simbolo, di na dautan, na nasa Salmo 74:1-9, nga ang katawhan sa Diyos na ay mga balaang simbolo. Ngayon, ang larawan dili dautan kung ang usa sa atong tumong para na mapasidunggan ang tag-iya sa maong larawan. Nagaano na, matag pag-example. Itang mga Pilipino, kaya nung maghimo man tag monumento ni Rizal, Diaz Plaza. O kitang mga Pilipino, nga nung maghimo man tag monumento
ni Rizal diya sa atong plaza. Kung sa man ang monumento, estatwa, rimulto. Ganong gahimo ta rimulto o estatwa ni Rizal, tungod ba kay nagtuon ta nga si Rizal Dios? Dili. Kay wa kita magtudlo nga si Rizal Dios, abot kay naamoy grupo ron nga si Rizal kuno Dios. Pero wala ito mag-ingon si Rizal na Dios siya. Okay, muna yung example. Nganong gahimo tag monumento o estatwa ni Rizal, tungod kay ato siyang gipasidunggan isip bayani sa atong gamay nasod nga Pilipinas. Pero wala kita maghimo ana kay nagtuota na kanang ribulto ni Rizal mo ay Dios. Wa kita magtuo ana, di ba? O, kay dili man Dios si Rizal. So mauna nga nganong kita mga Pilipino gahimo tag estatwa o monumento ni Rizal tungod kay ato siyang gustong pasidunggan. Pasidunggan. Di na dautan. Nagaon ni ang logic, wisdom sa Katoliko. Kung kita mga Pilipino gahimo tag monumento o estatwa o ribulto ni Rizal, isip aron kapasidunggan siya, isip bayani sa atong gamay nasod nga Pilipinas, unsa pa kaha ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Mao ni ang pagkonsensya nga pangutana sa ubang relihiyon. Mao na. Kung atong gihimuan si Rizal og monumento o ribulto, tungod kay ato siyang ipasidunggan, kay ato siyang bayani sa gamay nasod nato nga Pilipinas, unsa pa ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Mao ni ang pangutana nga dalag pagkonsensya sa ubang mga relihiyon. Mao na. No other religion nga naghimo mga larawan sa mga santos para sila mapasidunggan, tinuo ang Katoliko. Tinuo ang Katoliko. Unya, maingon sila, bawal na ginas Biblia, Diyos, Diyos. Ipasangil na po nila na kanang mga larawan na to, Diyos, Diyos. Pero kung pangutan-o na to sila, mabasa ba sa Biblia? Larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente, larawan ni San Antonio, mabasa ba sa Biblia, Diyos, Diyos na? Wala, uy. Ang mabasa sa Biblia nga Diyos, Diyos, Baal, Melchior, Diana, Astaroth, o uban pa. Pero wala ito yung mabasa. Larawan sa mga santos, Diyos, Diyos. Kaya sa Biblia, duwa ka klaseng larawan. Dunay larawan magidili, kanang mga Diyos, Diyos. Apan, dili, tanang larawan gidili. Dahil ka nang gitawag ng sacred. Pariyasan ang larawan sa anghel o kirubin. Kita mga Katoliko, daghan kita kirubin. Ana sa katedral na to, sa bumbong pa lang, pagkadaghang kirubin. Isip dayan-dayan. Unya, mayroon sila, naabay dagway tao niya, sunod sa simbahan, naa. Basahan ninyo, Ezekiel 41, tudling 15 atos 20, ang templo sa Diyos sa daang kasabutan, ihulagway nga naay larawan kuno sa kirubin o anghel, and giklaro pa yun, nga ang dagway kuno sa anghel, larawan kis tao. Ana, basahan ninyo, Ezekiel 41, tudling 15, ngadto sa 20. May siguro basahon na po na, no? Ako sa huwag po ng Biblia. Nga, ang templo sa Diyos, ihulagway nga naay larawan. Ako sa upo ng Biblia, pasensya nga medyo ang among sounds, yaksyon hinay, kay wala kabikin na ang battery. Okay, pero sa di pa ito mo padayon, no, alam niya itong gusto maminaw sa dugang pa na itong mga paliwanag Katoliko, nga kanang gusto mo kanang routine yun, nga sige mong kadumog, pining inyong maubos nga ikala sa Pinuang Katoliko, natay programa sa radyo, matag Domingo sa DXDR, no? Natay programa sa radyo sa DXDR, matag Domingo, alas 6 sa buntag nga to alas 7, no? O na, matag Domingo sa DXDR, alas 6 sa buntag nga to alas 7. Ang maong tulumanon, iuluhan o ang kahayag sa pagpuhong Katoliko. Kaya nga program dugay na since 2007 pa na. Sa una, magsugod na siya alas 12, no? Matag Domingo, alas 12 tama na laon na. Atong ibalay ng buntag before sa misa, no? Kanang gi-hook up na rin sa DXDR na misa before ana. Alas 6 nga to, alas 7 sa buntag, no? Sa DXDR, sa 981 AM,
no? Ban. Dahil sa FM 94.1. Dahil sa internet, kaya naka-live streaman ang DSDR, arimendipolog.weebly.com. No, sa internet, buwan dyan, madungog o makita. Okay, kay live streaman with video. So, ang atong tulumanon sa radyo sa DXDR. No? Matag Domingo, alas 6 nga to, alas 7. Okay, so, atong basahon ang Ezekiel Kapitulo 41, Kudling 15 at sa 20. No? Sa pagpamatuod nga ang templo sa Diyos na ay mga larawan. No? Okay, dara. Ezekiel 41, Kudling 17 at sa 20. Ang bumbong sa templo. Ang bumbong sa templo dito sa sulod, gikan sa salo, hangtod sa ibabaw sa puntahan. Ikulitan o mga larawan sa mga palmera o sa mga kirubin. Ang kulagway sa palmera o sa mga kirubin, ang pulhos-pulhos, matag kirubin, may guhag na naong. Kimani haking kirubin, anghel. Okay. Sa 19, may naong sa tao. Ano yan? Kayo. May naong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid. Ug ang naong sa usa ka leon nga nagatubang sa palmera sa daing kilid. Ikulit kini sa tibuong palibot sa templo. Ikan sa salog ngadto sa ibabaw sa puntahan. Sumo na mga igsuon nga ang simbahan o templo sa Dios, no? Naagi larawan. Klaro ha? Napagali. Kung ato pagiting ilahos kayo, napagali ni larawan sa usa ka leon. Isip dayan-dayan. Kung atong ilahos, no? Napay dagway sa usa ka leon, isip dayan-dayan. Una nga, dili nautan ang larawan, basta sakto ang atong paggamit, sakto ang atong tumong. Parehas ana nga atong mga artist, dili man nautan ang gibuhat sa atong mga artist nga mukulit sila, mudibuho sila, galing mahal na ilang trabaho, di ba? Okay. Basta sakto ang atong tumong sa paghimo, dili na nautan. Gani, matod pa sa usa ka pari nga professor, iyon siya nga, kada ko nung paghimo ta o kinulit nga larawan o mga ribulto, basta sakto lang ang atong tumong, o kuno na timaan nga, kitang mga tao, atong ipakita, ipadayag na to ang himaya sa Dios na naman. Kaya kung usa ka tao gani, makahimo og larawan, makakulit og ribulto, kana nagpakita nga ang tao ni ay sikat ikumpara sa ubang binuhat sa Dios. Ngayon naman, kay sa tanang mga binuhat sa Dios, tao ray makahimo ana. Kana nagtug-an nga tinuod dili nang giingon sa Biblia nga ang tao ibuhat sama sa dagway sa Dios. Buti pasabot ang tao nakaambit sa mga kinaiya sa Dios o busaan na kanang pagka-creative. Creative. Kanang muhimo ta, kanang drawing ta, for example, kanang muhimo kag ribulto, mukulit kag dibuho. Kana mo'y pagtug-an nga kitang mga tao ato yung gigamit ang talento nga gihatag sa Ginoo nato. Kay sumala sa Exodo 35, kanang kaalam kuno sa pagkulit, paghimog larawan, kaalam na gikan sa Dios, dili na gikan sa demonyo. Usahan ninyo, Exodo Kapitulo 35, nga ang kaalam sa paghimog larawan, paghimog ribulto, dili na kaalam gikan sa Yawa, kaalam na nagikan sa Dios, o kay gikan sa Dios, kinahanglang gamiton, o kunay pagtug-an nga ang mga Katoliko nagtuman, igo lang nagpakita ang Katoliko sa dapat ipakita, nga ipakita na to, nga ang tao dili ay aduna gid siya kasamahan sa Dios. O iya yung ipasidunggan ang Dios, nga naman pinaagi sa paghimo og mga buhat nga nagpakita nga ang tao espesyal yun kaniwala sa ubang mga binuhat sa Dios. Kaya ang ubang relihiyon mahadlok mang buhat og ribulto. Kay mahimo ko ng Diyos. Now, mahimong Diyos, kung himuon na itong Diyos. Pero ang mga pari, waman katudlo nga kana ribulto Diyos. Mauna nga, kana nga itong mga ribulto dili na Diyos. Kaya ang definition kung anang Diyos sa Biblia, nasa 1 Corinto 8:4. Kanang Diyos na ginili sa Biblia, kana bang gituhuan ni mong Diyos, niya dili tinuod Diyos. Sawa na may yung pusil-pusil kay di tinuod pusil.
doktor kay di tinuod doktor. Kana pong Dios nga ribulto, ituhuan nimong Dios unya dili tinuod mo na Dios. Unya ang mga pari wa man magtudlo nga kanang larawan ni Santa Maria, ribulto ni San Vicente, ribulto ni San Antonio, Dios na mo na nga dili na siya Dios. Mo na nga wrong interpretation, wrong teaching, sayop nga panudlo ang gitudlo sa ubang relihiyon nga ang narawan kuno ni Santa Maria o mga santos, mga Diyos. Dili na tinuod. Iwagi mabasa, diya bitaw sa Facebook, si ko kanatugi diya mga dili katoliko. Kay sila gyud nila ang usahan ng larawan kuno nato mga Diyos. Kaya sige ra po ko pangutana, di ra ba po matubag. Ko asa mabasa be nga ang larawan ni Santa Maria Diyos. Asa mabasa larawan ni Santa Maria Diyos. Di na makakita bersikulo, di wa maging mabasa. Di ang mabasa sa Biblia nga Diyos, Baal, Mercury, Diana, Astaroth, ubitan na kita mga Katoliko, wata maghimong larawan ni Baal, Mercury, Diana, wata maghimong larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth, kay Baon as Biblia, kay balo mga pare, mga pare pa, kay balo, nga, pila, 12 katuig, dinuon niya, seminaryo niya, magtudlog, imao, okay. Mauna, mga igsoon. So, yun na ni mga igsoon. Ang atong pagtulunan sa Katoliko, sakto raman, pero ilang ihimong sayo. Pero kay bulo mo nga, gano'n na, kay naitag na niya sa Biblia, nga moabot yun ang panahon, nga ang kanang itom himoong puti, o ang puti himoong itom. Malihon ba? Muli pasabot, ang kamatuuran himoong baka. Ang insakto himong sayop, ug ang sayop himong insakto. Mao na. Kaya kita mga Katoliko usahay maigo ra man putag apil. Kay naaroy pagtulon ang simbahan nga himo na tong sayop. Example kanang mga magamit og contraceptives. Oh. Daghan ng Katoliko magamit ana, pero ang atong simbahan sugad pa sa una gabawal ana. Kay against yun sa natural law. O na nga, kita mga Katoliko, may ikot putag apil, anak. Okay, di pagdulod na ito na bawal ng contraception. Okay, example, anak, kato si Unan. Kay balo mo, anak, iyan gihadlangan katong disiplina niya nga asawa ta sa iyang igsuon, pero siya na nakasunod kay balaod sa mga Hudiyo nga kung ang usap ka lalaki mamatay, niya uli anak, ilang balaod nga ang buwan, iksuon, mo'y mo sunod, mo'y mo siping po sa kumain para makaanak sila. O niya, si Unan, hinireklamo siya sa Diyos. Di siya gusto nga makaanak atong asawa siyang iksuon. Kaya gusto siya nga kanang iyagin ba? Kaya ang anak niya sa ilang balaod, paangkon man siya yung igsoon namatay. Oo na. Eh, di siya gusto nga magkaanak atong bayhana. Oo na nga, nag-withdraw siya. Nang itawagan itong withdrawal. Nasuko ang Diyos. Oo na nga, yan itong higayon na kay buwan na itong balaod sa una, at ay puranay, gihulagway sa Ginoo na yan dito sa una kanang death penalty. Oo na nga, si Unan, death penalty gidayon sa Diyos ang itong higayon na. Gipatay. So, mauna nga, mauna usa sa example niya nga kanang contraception mentality, bawal na sa Biblia. Si Unan. Kay, pero actually, ang simbahan, no, kasi ba, misinterpret ninyo. Kasi maingon ta ba nga, kaya naman nga supang ang simbahan na, kung may pasabot nga, ang simbahan nagtudlo nga, magpasagad lang o panganak, dili po, huwag man magtudlo ang simbahan nga magpasagad lang panganak. Mula, ang simbahan nagtudlo family planning, pero gipasubay gyud sa pagtulunan sa Dios. Ang simbahan nagtudlo family planning. Ang giaprobahan sa simbahan nga family planning kanang abstinence o kanang rhythm. Kaya naman, kaya kita mga tao magkapugong man ta. Galing lang kay gusto mong palami lang. Dili ta mo sunod ang abstinence. Yan ang fasting ba? Ang gitudlo sa Biblia nga kanang yung family planning nga maglikay ta nga di sa ta mga anak kay lisod kayo roma, piki kay bugas, piki palaliton, kanarang fasting, mo abstinence, o kanang rhythm.
Ganon. Kay, gani, mo na pag-practice po sa atong pagtuo. Nga, antigo ba mo pugong? Antigo ba mo pugong sa atong herbs ba? Nga mayon sa magsabot na magtiayon nga, dinig sa, no? For a reason. Muna pagtulor sa simbahan. Pero kita mga tao doon, hilig na kita palami. Mauna nga, atong supako ng simbahan. O mauna nga, kita po na ikuputan ng Ingos Biblia nga, ang insakto pagtulon ng simbahan, gihimo na itong sayo. Ano man, kay magdebate niya sa Congress, magdebate niya sa Senado, sa man yung mga Katoliko po nga mga senador o congressman, di man ulaban sa pagtulon ng simbahan. Ilamang supako ng pagtulon ng simbahan. O nang daghan pong mga congressman na Katoliko o senador, nga mga naigo po, anang giingos Biblia nga, maabot ang panahon nga ang insakto himuong sayo, o ang sayo himong insakto. Nga naman, kaya ang mga Katoliko po doon nga mga senador na masupak sa simbahan, niawat na mas protestante. Nga okay na ng contraceptives. Nga, mga igsoon, kung nagtuon ng history, kano sa agi usob sa protestante ng pagtulon sa simbahan nga bawal na. Niadtong Lambeth Conference, niadtong 1930. Iusob sa mga protestante, kay di naman sila matuos Katoliko, kay lain naman kuno silang simbahan. Di na sila matuos ang tupapa. Di na sila matuos mga obispo. Nga, saksisor na ba sa mga apostoles. Kay nagbuot na silang ila. Mo nang girationalize nila nga mo nang ang mga protestante ro, daghang mga grupos protestante allowed nila ng contraceptives. Pero niadto bawal na. Tagaan mo na akong example nga bawal ginaskaraan. Ang mga dako-dako ng mga protestante sa una, si Martin Luther, si John Calvin, si Matungusa, si John, sa Matungusa, basta tanang mga protestante nga mga leader sa una, before 1930, puros na sila supak anang contraceptives. Iuyo na sila sa Katoliko sa una. Pero pag abot niya itong 1930, ilang giusap. So ang insaktong pagtulunan, mo ilang himong sayop, o ang sayop, mo ilang himong insakto. Kaya naman, kay ang contraceptives ron, bisa na itong gobyerno, usugot na. Di ba? Mo na, hasta ang gobyerno na ikupot. Mo na, mamalandong ka nga, kay kitang mga tao, otro puta, bisa kita mga Katoliko, maikupot ang kapil. Dili lang kay ubang mga relihiyon. Imana na to, unsay giingon sa Mateo 18:17, ang dili kuno maminaw sa simbahan, isipon nga makasasala. So kung tinuod ang Kristiyano, uli kay ta og sala, kinahanglan mutuo ta sa gitudlo sa simbahan. So wala ko'y higayon, taas mangaling kayo, wala na salamat o ay mo kalimot no sa atong programa sa radyo matag Domingo alas 6 sa buntag ato alas 7 sa DXDR no sa 981 AM 94.1 FM sa internet rmndfollow.weebly.com. Dahil ang Catholic Faith Defenders mo na ay Bible Study matag Domingo diya sa Vincent sa room 101 alas 9 yato alas 12 sa sayo sa kabuntagon okay, alas 9 yato alas 12. So, kaya lang o akong ibalik sa moderate aning si Jun Banal. Daghang salamat. God bless us all. Okay, mga igsoon, ito si Rad Silver Sunduyano. So, sa kaigsoon na ito nga nasa isang programa dyan sa radyo, lokal na ito nga radyo sa RMN. Maisan sa ato ipipalo din nga kaniya itong ibuhat din sa Adlong Bernes Talan sa Sabado dito sa plaza kasi kaliyukan ng ipasugdan sa Catholic Faith Defenders Dipolo. Maisan ang atong pagtulunan samtang karon nga wala tayo laing kauban nga mga mamumulo nga laing sikta atong i-focus ni sa atong mga pagtulunan Katoliko kaya ato ipasundan sa atong usa ka igsoon o libalik sa atong makawali sa kusro. Sige,